Kumadrona ni Mama. Bantayan daw natin ang paligid ng bahay habang nanganganak si Mama. Kasi nasa paligid lang daw ang aswang. Special shoutout to Renz Jericho Alvaro sa pagbibigay sa atin ng 200 stars. Maraming salamat sa pagsuporta mo. Mabuhay ka pa. Story time. Ako si Ansel, tubong Kapis Iloilo. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan namin tungkol sa aswang. Noong una, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganito dahil hindi pa ako nakakakita ng aswang. Pero way back 2013, nasa elementarya pa lang ako nito. Tapos buntis ang mama ko sa pang-apat naming kapatid. Habang lumalaki yun siya ng mama ko, dumadami yung mga naririnig namin sa paligid ng bahay namin. May isang gabi na parang may sobrang laking ibon ang nalaglag sa bubungan namin. Tapos nakakarinig kami ng iba't ibang ingay na tunog ng mga hayop na sobrang nakakatakot yung mga tunog nila. Hanggang dumating yung kabuanan ng mama ko. Pinatawag nila yung kumadrona na magpapaanak kay mama. Tinawag din ng mga tito ko para bantayan ang paligid ng bahay namin. Dahil sabi ng kumadrona sa amin, nasa paligid lang daw namin ang aswang at nakaabang raw to sa paglabas ng kapatid ko. Nang mga oras na to, si Lola ipapunta na rin sa bahay namin para sumuporta kay mama sa panganganak niya. Pero habang naglalakad daw si Lola papunta sa amin at ang madadaanan niya ay isang masukal na bukid, nararamdaman daw ng Lola ko na parang may humihila sa kanya pabalik. At sa pagkakataong to, alam na raw ni Lola na aswang ang may gawa nito dahil meron siyang hawak na lana o langis. Kasi nang tinignan niya to, kumukulo to. Kaya mas nilakasan ng Lola ko ang loob niya at pinagmumura niya ang nilalang na to. Matapos niyang murahin yun, nakapaglakad na siya ng maayos. Pagdating ng Lola ko sa bahay namin, nanganak na si Mama at lalaki ang naging kapatid ko. Nandito ako ng mga oras na nanganak si Mama pero kinakabahan pa rin kami kasi ilang minuto na ang nakalipas. Hindi pa rin umiiyak ang kapatid ko. Nakakailang tapik na yung kumadrona sa puwet niya at ilang beses na binitin pabaliktad pero wala pa rin. Ganito kasi kadalasan ang ginagawa sa mga bagong silang na sanggol. Pero makalipas ang 20 minuto ng pagtapik sa puwet ng kapatid ko, umiyak na rin to. Matapos to, naging kampante na kami dahil tagumpay ang panganganak ni Mama. Maliit lang yung bahay namin nito, parang kubo lang sa laki. At dahil maayos ang lahat at wala namang nanggulo na nilalang, naging kampante na kami. Nakatulog na rin yung kapatid kong sanggol. Hanggang nagkwentuhan sila Lola, Papa at yung kumadrona ni Mama. Mga pasado 12:00 na ng hating gabi nito. Bigla kaming kinilabutan ng mga oras na to kasi grabe yung mga ungol ng aso sa labas. Para bang may nakikita silang nakakatakot. Hanggang may biglang pusang sobrang itim na nanlilisik ang mga mata ang tumalon sa kapatid kong sanggol na hindi namin alam kung saan sumuot o nanggaling to. Naging alerto naman si Papa at saka ang tito ko. Hinabol kagad ni Tito yung pusa na tumalon sa kapatid ko at tumakbo yun sa likuran ng bahay namin. Dala-dala ni Tito ang buntot pagi habang hinahabol ang pusa na yun sa likuran ng bahay namin. Pero nagulat daw ang tito ko nang makita niyang biglang nag-iba ang anyo nito sa pagiging baboy ramo. Nang makalapit si Tito ng kaunti sa aswang na yon, kinampas niya to gamit ang buntot pagi. Hindi kami makapaniwala dahil rinig na rinig namin yung ungol ng baboy na yon. Parang tao talaga. Sobra yung nasaktan sa ginawang paghampas ni Tito. Kaya grabe yung pag-atungal nito. Binalikan nila Papa at mga tito ko si Mama sa loob ng bahay para tignan kung ayos lang ba kami ng mga kapatid ko. At sa awa ng Diyos ay okay naman kami sa loob. Pero pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, pinipilit ni Mama gisingin yung kapatid ko na sanggol para padedehin sana. Pero hindi na to magising at sa kasamaang palad ng araw na to, namatay ang kapatid ko. Malaki ang hinala namin na dahil yun sa aswang na tumalon sa kapatid ko na walang awang binabantayan ng sanggol kong kapatid, makahigop lang ng sariwang dugo nito.